everyone. So, from now, review natin kung paano yung multiplying rational expression, no? So, makikita po natin meron tayong x squared plus 4x plus 4 o all over x minus 2 squared. So, multiply po natin siya sa 4x minus 8 all over x plus 2. So, the first thing that we are going to do is what? So, factor out natin yung both numerator and another numerator. Nakukuha po. And the denominator kung pwede po silang mai-factor out. For now, makikita natin we have x squared, tama? And 4x. And plus 4. Ngayon po, if we have one leading coefficient sa ating first term ng polynomial, ang gagawin po natin ay i-factor out po natin ang last constant number kung ano yung mga factors ng 4. What are the factors of 4? Pag sinabing factors, yun yung mga number na ipinagmo-multiply. Let's say we have 4. Mga number na pwede natin i-multiply na ang sagot sa 4. We have 4 times 1, diba, is equals to 4. And we have also 2 times 2 is also equals to 4. Pwede rin natin sabihin dito na we have negative 4 times negative 1 equals pa rin po siya sa 4. Meron din tayong negative 2 times negative 2. Sagot pa rin po natin is 4. Nakukuha po. So ngayon, ang gagawin po natin, hahanapin po natin kung ano yung nasa gitna niya. So, we have the factors. Sabi the factors of 4 that the sum is 4. Ano daw yung sum is 4 dyan? Alin daw yun? Ipa-plus po natin. So, plus natin yung 4 plus 1. Ilan yung sagot niya? So, we have 5. How about 2 plus 2? Ipa-plus po natin. Ang sagot niya is 4. Negative 4 times negative 1. Ang sagot po natin, we have negative 5. And yung sagot naman po natin dito sa negative 2 plus negative 2, kung ipa-plus po natin, negative 4 po. So, hanapin po natin yung parehas po na makakuha tayo ng positive 4. So, ito po yun, positive 4. That's why, ang factors natin, we have 2 and 2. Dalawang 2 po yung nakuha natin factors. Ang sunod po nga natin hahanapin ng factor, yung factor po ng x squared. What are the factors of x squared? So, di ba po, pag ang x squared, ang factors po niya, yung mga multiply po na variable na maging x squared. When we are multiplying, nag-add po tayo ng exponent. Let's say, x and x, tama po ba? Yan yung factor natin ng x squared. Kasi kapag pinag-multiply natin x times x, di ba po may constant number 1 tayo dyan? Nag-add po tayo ng ating exponent. That's why 1 plus 1 is equals to 2. Nakuha po. So, yung sagot po natin, we have x and 2. We have x and 2. So, they are both positive. So, yun po yung ating numerator. So, x plus 2, then x plus 2. Ayan po Then, all over, okay, perfect square po siya. Ano po ba pag sinabing perfect square? Kapag x minus 2, tapos naka-squared siya, automatically po, ang sagot po natin dyan, kung perfect square po siya, ano po ba ang sagot natin dyan? So, ikikopya lang po natin yung kanyang first term and the last term, which is x. And yung last term natin, kukopyahin din po natin 2. Dalawa po yan kasi naka-squared po tayo, tama? X and 2. Since meron tayong perfect square, naka-negative dito, yung isa positive, yung isa po negative. Kukuha po. Yan na yung ating sagot. Tapos, proceed na tayo sa susunod naman. Factors of 4x minus 8. Ano po ang pwede natin ma-divide sa kanila? Pwede natin silang ma-factor out through common monomial factor. Tama po ba? Saan po ba sila pwedeng i-divide? Di ba po sa 4? Kasi yung 8 po, divisible by 4 pa rin po, no? So, ilabas po natin yung 4. Then, 4x divided by 4 is equals to x na lang po yung matitira. Tama po ba? Then, copy the sign which is negative para po hindi na po tayo malito. Then, 8 divided by 4, we have 2. Nakukuha po ba? Yan. Sunod pong gagawin natin, ikakopy lang po natin ang x plus 2 kasi wala naman po siyang i-factor out. Kasi roots na po siya. Nakukuha po? X plus 2. So, mga common terms po, yung mga possible terms po na magkakapareho, pwede na rin po natin silang i-cancel out. Paano po ba? So, we have negative 2 here, x minus 2, pwede natin i-cancel out. Para dito sa x minus 2, pwede na yan. And we have x plus 2 and x plus 2, pwede na i-cancel out? Yes po. Cancel out natin ng x plus 2 and x plus 2. Meron pa po tayong same term, yung x plus 2 and x plus 2. Cancel out pa rin po, walang problema dyan. Ano na lang po yung natira natin? So, kung magiging 1, 1, 1, and 1 na lang yan, anong matitira natin? So, yung sagot po natin, so wala na po sila. 1 na lang din. Yung natira po natin, which is 4, tapos yung denominator natin 1, so parehas lang po. That is a whole number, so that would be our answer. Kukuha po ba?